Hebrews chapter 13 verse 5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said. Sa Tagalog po ay, ang pamumuhay ninyo ay dapat walang pag-ibig sa salapi. Masiyahan na kayo sa bagay na taglay ninyo sapagkat sinabi ng Diyos. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang God will never leave us alone. Ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay true financial freedom is freedom from the love of money. Ito po ay tumutukoy sa idea na ang tunay na kalayaan sa palalapi ay hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng maraming pera. Kasi inisip po natin kapag naririnig natin yung word na financial freedom ay yung maraming pera, yung mayaman o yung yung makapal yung bulsa o yung wallet. Ito po hindi tumutukoy sa pagkakaroon ng maraming ganon ng pera, kundi sa pagiging alipin o saksi sa labis na pagmamahal at pagkahumaling sa pera. Ito ay nagiging pahayag ng pagiging kontento natin sa kung ano man ang ating kalagayan at hindi nagpabibigay ng labis na halaga sa pagmamahal sa material na bagay tulad ng pera. Ayun nga po, kapag sinabi natin financial freedom, ito yung pagiging content natin o kontento natin sa kung ano man yung current na kalagayan natin sa ating mga buhay. Sorry sa ingay. Sa pamagitan pa na ito, tinuturuan tayo ng Biblia na ang tunay na kalayaan ay hindi mula sa pagiging mayaman, kundi mula sa ating mga tamang pagnanasa at pag-ibig sa pera. Kasi parang inborn na po sa atin as a person o as a human yung hindi tayo nakakontento. Yun yung isang nagiging hindrance natin as a person o as a human. Kasi habang nagkakaroon tayo ng pera o habang may pumapasok sa ating biyaya, nagkakaroon ulit tayo ng mas labis na pagnanasa. Yung ganong trait natin as a human is normal. Kaya yung tunay na kayamanan po hindi mula sa ating labis-labis na pera o lumpak-lumpak na pera, kundi mula sa ating mga tamang pagnanasa o yung contentment natin sa mga sarili natin at saka yung tamang pag-ibig natin sa pera. Kaya ang pagiging kontento po at tiwala sa Diyos ay nagdudulot ng tunay na kasiyahan sa atin at saka yung feeling of kalayaan o freedom. Kasi kapag na tayo na tawag dito, nasa kamay na tayo ng pera, imbis yung tayo yung kumakamay sa pera, yung pera yung parang bumabahal sa atin, yung sumasakop sa atin. Kaya parang nakukulong tayo sa mindset na kailangan ko magkaroon ng maraming pera, kailangan ko magkaroon ng maraming ganito, ganyan. Kaya hindi tayo nakakontento. Imbis na maging financial stable tayo o magkaroon tayo ng financial freedom, ay mas nakukulong pa tayo dun sa ganong mindset. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay contentment is the secret to true happiness. Ito po ay kahalagahan ng pagiging kontento natin sa ating mga kalagayan upang maranasan natin yung tunay na kasiyahan. Kasi kagaya pa ng sinabi natin kanina, normal na sa ating mga tao yung kapag nakaka-acquire tayo ng certain things o nakaka-unlock tayo ng certain goals natin ay nag-strive tayo for more o mas pa tayo sa higit pa, hindi tayo nakakontento. Kaya yung contentment po is the secret to true happiness. Kasi kapag nasakop na tayo ng isang bagay o ng pera, kagaya ng pera, ay mahirap na kumawala. Sorry po, may dumaan. Ayan. So, mabalik tayo. Kapag nasakop na tayo ng pera o yung gym, kapag nasa mindset na natin yung kailangan kong mas ma-acquire pa ng mas maraming pera, ay nakukulong tayo sa ganong mindset. Kaya yung contentment po talaga is the secret of true happiness. Kasi kapag kontento tayo sa isang bagay, we have that feeling of relief or yung parang joy na unlock natin kahit sa mga small things lang o sa mga bagay na nakakapagbigay ng feeling of happiness. Kaya ito po ay nagtuturo ng kasiyahan, na ang kasiyahan at kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga material na bagay tulad ng pera, kundi sa pagiging kontento natin sa naman ng meron tayo. Kaya yung pagiging kontento po ay nagmumula sa tiwala natin sa ating Panginoon Diyos na nagsasabing hindi niya tayo iiwan o pababayaan kapag tinanggap natin ang
ating kalagayan at naging kontento tayo sa ating mga kalagayan, makaranas tayo ng tunay na kaligayahan. Dahil hindi medyo maingay yung background, kaya may putol-putol tayo. Kaya ayun, mabalik tayo sa ating talakayin. Kaya kapag tinanggap natin yung mga kalagayan natin sa buhay, tsaka naging kontento tayo, makaranas tayo ng tunay na kaligayahan. Dahil hindi tayo nababahala sa mga bagay na wala tayo, at hindi tayo natututo na tawag dito, yung maging greedy, or yung alam mo yung ganun, yung kapag nakaka-acquire ka ng certain things ay mas gusto ko pa ng mas mataas pa roon, though medyo good siya in other situation, but generally ang pangit kasi kapag wala kang contentment, hindi mo ma-unlock yung joy sa ating mga puso. Kaya dapat matuto tayong magpasalamat sa kung ano man yung mayroon tayo, lalo sa ating Panginoon Diyos. Lahat ng mga achievements natin ay dapat nasa Kanya lang yung mga pagpapala o yung kadakilaan. Natutuhan ko lang po sa pangatlong katarungan ni Pastor Russell Ocampo ay God promised to never leave you nor forsake you. Ang ating Panginoon Diyos po ay may pangako na tuloy-tuloy na presensya at pangalaga sa ating buhay. Kahit sa gitna ng mga pagsubok o paghihirap natin na sitwasyon, hindi tayo iiwan ng ating Panginoon Diyos. Ang pangako na niya na hindi niya tayo pababayaan o iiwan ay nagbibigay sa atin ng kaligayahan, kapanatagan at lakas ng loob para magpatuloy pa sa pang-araw-araw na hamon ng buhay na hindi nakasalalay sa material na bagay o sa yaman o sa pera. Ang pagiging kontento at pagkakaroon natin ng tiwala sa ating Panginoon Diyos ay nagdudulot ng tunay na kapayapaan sa atin. Kaya yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.